feeling ko po nagulat yung management ko kasi alam nila kapag kunyari indie, tapos mas mababa yung TF, ayaw na nilang kunin ko. Ako yung magsasabi, no, go. Kasi nga, mahilig ako sa pera. Ang pinakaunang tinarget sa akin ni Satan nung nahiwalay ako sa asawa ko. Dahil the entire time that I was married, my ex-husband, that time, was the entire 100% sole provider. My only job is to make sure the house is clean, he is well taken good care of, homeschooling ng kids ko ay okay, yun lang ang responsibility ko. Nasussteward ko nung eventually nagka-helper na kami. Kaya nung nawala siya, ang una kong inisip, paano kami kakain? Anong ipambabayad ko dito? Hindi ko afford yung renta dito sa 2-bedroom unit na to. Wala akong pangsweldo, may helper na kami noon eh. Ano nang pangsusweldo ko sa helper namin? Paano yung bayad sa tuition ng mga anak ko? Hindi ko na alam saan ko kukunin. So, naging money hungry ako na tao. Lahat ng, ang naging mindset ko noon, basta hindi mahalay, walang kissing scene, tatanggapin ko yan, kahit anong role. Kahit na 2 hours yung tulog ko, pelikula, teleserye, sabay, go. Walang problema. Hindi ko nakikita yung mga anak ko. Okay lang, sa isip ko, tatay na ako. Hindi ko na kayo, pasensya na. Isa-isang role lang ang kaya kong gawin. Tapos yung kagaya nung sinasabi niyo po kanina, na nagulat kayo sa iniisip ko, lagi kong sinesecure kung paano pag namatay ako. So, kailangan ko talaga ng madam. Kasi feeling ko, hindi kaya ni Alvin kung ano yung ginagawa ko. So, parang ako, kailangan ko ng madaming pera. Pag namatay ako, kailangan may ganito yung mga bata. Kung maaksidente ako, para si Alvin, meron siyang ganitong pera. Tapos, so ito na lang yung iisipin niya. Ganun ako. Wala po akong kapis. Peace. Hindi ko alam yung salitang peace. Parang ang sa akin lang, kailangan kong gumawa ng pera. Kasi alam naman po natin sa industry na to, pag hindi mo tinanggap yung role, walang problema. May 100 na pwedeng pumalit sa'yo. Alam niyo yan, Sir Julius. Ngayon naman, hindi mo naman kailangan mag-artista na basta anak ka lang ng artista or basta nag-audition ka. Ngayon, may content ka, nag-trend, pwede ka na rin mag-artista. So, parang sa akin, hindi ako pwede mamili. Hanggang sa, ayun na, inubos na ako ng saving grace. Kailangan ko na si Lord kasi inatake na po ako mentally. Dun ko nakita with my communion with the Lord, when I talk to Him, when I pray to Him, na anak, ikaw lang naman yung nag-impose sa sarili mo na dapat dad ka eh. Pwede ka namang manatiling mommy, tapos ako yung maging dad and provider. Nung sinabi ko, Lord, hindi ko na kaya kasi nagkakaroon na ako ng thoughts na parang I want to die, but that option to die is not an option also kasi feeling ko nga hindi niya kaya. Meron po akong feeling na the best kind of love and the best kind of provision will come from me. So when I die, paano sila? So parang, Lord, paano yan? Hindi rin option to. Hingin ko man sa'yo na, Lord, sana second coming na. Paano kung hindi mo pa gawin? So parang ang nakikita ko lang that time na parang magiging saving grace namin ng anak ko. Ironically, no? Yeah. Saving grace, okay. Is that second coming ni Jesus. Sabay-sabay kaming tatlo pupunta sa heaven. Eh paano kung hindi nangyari? Hanggang sa sinabi ko lang, Lord, ayoko na mag-work. Parang pagod na ako. Napagod ka? Napagod lang po ako dun sa parang yung feeling lang na you keep on taking good care of your kids. I take good care of my ninay who is a senior citizen. Pero feeling ko wala pong mag-aalaga sa akin. Ganon. Kasi parang hindi ko pwede sabihin na alagaan ako ng mama ko, alagaan ako ng papa ko kasi matatanda na rin sila and hindi na nila responsibility yun. Tapos dun sinabi sa akin ni Lord na all I'm asking of you is be intentional with your time with me. Ako na bahala sa iba. Nakinig lang po ako. How? How Since did he April, speak to you? He speaks to me through Bible reading. He gives me what I need. He tells me to trust me through His Word. I feel His presence when I pray. I realized na
when I pray and then I tell God na, Lord, I don't feel that you're near me and I don't feel that you love me at all. I can pray that way because God told me that He loves me at my worst, not just when I am at my best. So, ibig sabihin, I can talk to Him in that manner. And then I remember I was praying, I was kneeling down, and then I did this to my hands in front of me. And then I felt the feet of Jesus. I felt, and then there, it felt so comfortable. And when He made me experience how it feels to be right next to His feet, I didn't wanna leave na. Parang si Julius, dito na lang ako. Tapos na-feel ko yung wings ni God. Nagko-cover sa akin. So, nire-remind ko lang si Lord, Lord, ang sabi mo, I can choose projects now. Sir Julius, since April, I said no to I think 3. I said no to 3 teleseries. Sir Julius, this will give me millions, ha? Kasi pag alam naman natin, pag nag-aartista, ang 1 week natin, 6 digits, di ba po? So, ibig sabihin, pag natapos yung proyekto, may million ka. I said no to 3 projects because when I asked the Lord, God brought me to this verse from Proverbs where it says that blessings from God comes with joy. It doesn't come with sorrow. So, ibig sabihin, ang pinanghihinayangan ko lang with that project is the millions that come. Thank you po. Is the millions that would come with it. Pero the fact na kasama yung mental health mo doon, ibig sabihin, it's not from God. So, I said no to those projects. And then, nag-no din ako sa isang MMK na project because of the role. And then, akala ko hindi na nila ako kukunin ulit kasi nag-no ako. But then, they offered another role. And then, pasok na! Parang, there is peace already. And then I was so surprised because when I took that role, it's also the first time I got to read a Bible verse on screen. From Jeremiah. It was Jeremiah 29:11. And then I was like, so this is how it feels if you always consult God and trust God. Tapos Sir Julius, alam mo, parang may nakapagsabi sa akin, this is a well-meaning friend. Nako, dahil nagnuno ka sa mga project, mawawalan ka na ng endorsement. Kasi, ba't ka nila kukunin? Wala ka namang ume-ere na teleserye. But Sir Julius, since April, July na po. So, April, May, June, July, 4 months. No teleserye project, right? Bakit buhay pa rin ako? Kasi si Lord, He would give me mga 4 posting work and endorsement that would cover the next month. And then the next month, and then the next month, wala man po akong sobra-sobra, okay lang kasi hindi ko naman kailangan ng sobra-sobra because God will take good care of tomorrow. Wow! Sobrang peace, ang sarap talaga! Bilib ako sa'yo